Magandang araw sa iyo. Para sa ating pagtalakay ngayon, mayroon tayong isang napakadetalyadong dokumento. Sinusuri nito ang isang konsepto mula sa teolohiyang Kristiyano, yung paghuhukom sa dakilang tronong puti o yung Great White Throne Judgment. Ito yung parang huling pagtutuos ng lahat, no? Yan na nga. At ang misyon natin dito, hindi lang para alamin kung ano to. Ang gusto nating himayin ay bakit kailangan tong mangyari ayon sa mga tala mo? Paano nagiging pagpapakita ng pag-ibig ang isang paghatol? Parang magkasalungat? Pero yan ang susubukan nating intindihin. Sige, simulan na natin. Sige. At ang pinakamagandang simula, base sa mga binigay mong material, ay yung tanong na, para kanino ba talaga ang paghuhukom na to? Kasi yung sagot dito, yun ang maglalatag ng pundasyon sa lahat. Diba? Para malaman niya kung sinong mabuti, sinong masama. Pero nilinilinaw sa mga tala mo na hindi ganon. Alam na pala niya lahat mula pa sa simula. So, kung alam na niya, bakit kailangan pa ng ganitong pampublikong paglilitis? Ano-ano ang punto? Ang punto, ayon sa paliwanag, ay hindi ang Diyos, kundi ang mga nilikha. Lahat ng tao at pati mga anghel, bale, isa tong pampublikong pagpapakita ng katotohanan. Para, alam mo yun, mapanatili ang tiwala sa buong sansinukob, kailangan walang bahid ng duda sa karakter ng Diyos. Okay, gets ko. Bawat isang nilalang, kailangang personal na makumbinsi kung bakit yung isa karapat-dapat sa buhay na walang hanggan at bakit naman yung isa hahantong sa lawa ng apoy. Teka, ang bigat pala ng implikasyon yan. Hindi lang to basta pagbasa ng hatol. Parang sinasabi lang Diyos, tingnan ninyo lahat ng ebidensya para maintindihan nyo kung bakit ito ang desisyon ko. Isa tong parang radical na divine transparency nyo, na kahit ang Diyos inilalatag niya yung kaso niya sa harap ng lahat para walang masabi. Eksakto. Isang proseso ng pagpapatunay para walang anumang uda. At dito papasok yung isang mahalagang detalye, yung ebidensya. Hindi lang to yung sinabi mo. Yung buong buhay. Yun na nga. Ang ebidensya ay ang buong buhay mo, yung tinatawag na mga bunga o gawa. Dito nagiging masalimot eh. Sinasabi sa mga tala na hindi sapat yung pananampalataya bilang salita lang. Kailangan mapatunayan. May isang linya doon na tumatak sa akin. Kahit daw mga demonyo, naniniwala sa Diyos. So ang tanong, hindi lang naniniwala ka ba, kundi paano mo yan pinamuhay, yung buong buhay mo, parang pelikulang ipapalabas sa lahat. At dyan mismo, kumukonekta yung konsepto ng free will. Yung malayang kalooban. Oo. Ayon sa teksto, ang prosesong ito yung kumukumpleto sa free will. Kasi kapag nakita na ng lahat yung ebidensya, yung bunga ng bawat pinili mo sa buhay, doon nagiging ganap yung responsibilidad mo. Walang pwedeng magsabi na, hindi ko alam o hindi yung patas. Nakita ng lahat naintindihan ng lahat. Okay, naiintindihan ko na. So kung ganun pala ang bakit, puntahan naman natin yung paano. Ilarawan mo nga sa amin, ano ba mismo ang itsura niyan base sa mga detalye sa source mo? Parang isang ultimate courtroom drama, pero ang audience ay buong universo. Ganyan na nga. Ang sentro ng lahat, isang malaki at maningning na puting trono. Nakakasilaw daw, sumisimbolo sa perpektong katarungan. Sa harap niyan, bubuksan yung mga aklat. Hindi lang isa, kundi marami. Dito nakatala lahat ng gawa ng bawat tao. At lahat ng patay mula sa lahat ng panahon, dakila man o hamak, tatayo sa harap ng trono. Binanggit din doon kung sino ang mga hahatulan. Isusukod daw ng dagat, ng kamatayan, at ng Hades yung mga patay na nasa kanila. Teka, para lang malinaw sa lahat, tama ba yung pagkakaintindi ko? Yung Hades, parang isang holding cell lang, pansamantalang pitan. Tapos yung lawa ng apoy, yun na yun. Yung final sentence, hindi sila isang lugar. Tama yung analogy mo. Yung Hades, sa kontekstong to, pansamantalang kalagayan lang yan ng mga patay habang naghihintay. Yung kamatayan naman, sumisimbolo sa kapangyarihan mismo ng kamatayan. Sinasabi sa source na sa araw na yon, sa pilitang silang bibitaw sa lahat ng hawak nila. Walang makakatakas. May interpretasyon pa nga doon na yung dagat pwedeng tumukoy sa glass sea kung saan naghihintay yung mga matuwid. Nasasaksi rin sa paglilitis. Pero
Ang punto ay isa, lahat harap, walang itatago. At sino ang hukom? Hindi ba ang Diyos Ama? Pero nililinaw sa mga tala mo na hindi siya ang direktang makikita. Ang anak, si Hesukristo, ang binigyan ng lahat ng kapangyarihan. Bakit mahalaga yung detalyeng yon? Bakit ang anak? May malalim na theological na dahilan yan. Ayon sa paliwanag, yung Diyos Ama kasi, sa kanyang purong espiritual na anyo, hindi siya kayang makita ng sinumang nilalang. Masyadong titindi. O parang pagtingin ng direkta sa araw, pero infinitely more intense. Ngunit yung anak, naging isa siyang nilalang, nagkatawang tao, at pagkatapos mabuhay muli, may maluwalhati siyang katawan na pwedeng makita. Dahil dito, nagiging personal yung paghuhukom. Yung hukom na haharapin ng lahat, hindi isang malayong konsepto, kundi yung siyang naging tulad natin. Wow! Nagbibigay yan ng ibang bigat, no? Ibig sabihin, ang hahatol sa sangkatauhan ay isa na lubos na nakakaunawa sa karanasan ng tao. Hindi pwedeng sabihing hindi niya alam yung hirap. Sige, himayin pa natin to. Ano ang magiging pamantayan? Kung lahat ng gawa nakatala, anong batayan para masabing pasado ka o bagsak? Dito napapasok yung pinakasimple pero pinakamalalim na konsepto sa lahat, yung kautusan ng pag-ibig. Yun lang. Bale, iisa lang ang ultimong panamtayan. Inibig mo ba ang Diyos ng buong puso? At inibig mo ba ang kapwa mo gaya ng sarili mo? Yung mga namuhay sa pag-ibig na ipinakita sa gawa, sila yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Samantala, yung mga namuhay sa pagkamakasarili at pananakit, sila yung mapapahamak. Pero teka, kung kautusan ng pag-ibig lang, parang napakasimple. Paano noon isinasaalang-alang yung mga komplikadong sitwasyon sa buhay? Halimbawa, paano yung mga taong hindi kailanman narinig ang tukol sa kautusan to? May paliwanag ba ang source mo dyan? Magandang tanong yan. Bagamat hindi direktang dinitalye yan, ang prinsipyong inilatagay. Ang paghatol ay batay sa kung anong liwanag o kaalaman ang mayroon ang isang tao. Ang diin ay nasa puso at intensyon na naipakita sa gawa. Yung pag-ibig dito, hindi lang emosyon, ito'y isang aktibong prinsipyo. At dito pumapasok ang kahalagahan ng isa pang aklat, yung aklat ng buhay. Yung sikat na aklat ng buhay. Ito yung parang ultimate VIP list ng langit. Ipaliwanag mo nga, anong papel nito? Yan yung nagsisilbing panghuling batayan, matapos suriin ang mga gawa, titingnan kung ang pangalan mo ba ay nakasulat sa aklat na to. Kung wala, isa lang ang hatol, itatapon sa lawa ng apoy. Ito yung ikalawang kamatayan. Ikalawang kamatayan. So yung una, yung physical. Oo, yung pisikal na pagpanaw. Ang ikalawa, yung espiritual at pinal na paghihiwalay sa Diyos. Dito may isang fascinating na debate na binanggit sa mga tala mo, no? Dalawang pananaw kung paano gumagana yung aklat ng buhay. Yung isa, sabi, baka nakasulat na lahat ng pangalan doon sa simula, pero nabubura kapag tuluyang kang tumalikod. Yan ang isang pananaw. Nagbibigay diin sa responsibilidad ng tao. Yung ikalawang pananaw naman, mas nakakiling sa predestination. Sinasabi na kung isinulat na ng Diyos ang pangalan mo mula pa sa simula, hinding-hindi ka na tuluyang tatalikod. Pero anuman ang tamang meganismo at inaamin ng source na isa tong misteryo, ang resulta sa huli pareho lang. Sa araw ng paghuhukom, ang mahalaga ay kung nandoon pa ba ang pangalan mo. Okay, napag-usapan na natin ang hatol. Ngayon, yung parusa naman. Sinasabi sa mga tala mo na hindi ito one size fits all. May antas daw, hindi pare-pareho ang parusa sa lahat. Tama. Ang prinsipyong sinusunod ay to whom much is given, much will be required. Ang parusa, katumbas ng bigat ng kasalanan at ng antas ng kaalaman ng nagkasala. Halimbawa, si Satanas. Siya yung pinakamalala. Lagayan, siya ang tatanggap ng pinakamabigat na parusa. Hindi raw magiging makatarungan kung yung isang ordinaryong tao pareho lang ng parusa sa kanya. Ang katarungan ng Diyos ayon sa material, perpektong sinusukat ang lahat. Sandali, may isang konsepto doon na medyo nakakakilabot. Yung idea ng isang katawan na idinisenyo para sa parusa, inihalin tulad sa uniforme ng bilanggo.
Bakit kailangan ng ganung mekanismo? Hindi ba sapat yung espiritual na pagdudurusan lang? Ipinapalagay ng source na para lubusang mabayaran ng mga makasalanan yung ginawa nila, kailangan nilang danasin ang parusa sa paraang may katagalan. Ang katawang lupa natin madaling masira, kaya ang teorya, bibigyan sila ng isang espesyal na katawan na kayang tiisin yung lawa ng apoy nang hindi nauubos, isang katawan na idisenyo para tiisin ang hustisya. Sa kabilang banda naman, yung mga matuwid, tatanggap ng maluwalhading espiritual na katawan tulad ng sa mga anghel. Wow! Sandali! Hindi lang pala mga nilalang ang hinahatulan, pati yung mga konsepto mismo. Yung mismong sistema ng kamatayan, tinatanggal. That's a total reset. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito sa kabuuan? Hindi lang tutungkol sa parusa, kundi sa paglilinis ng buong universo. Iyan ang pinakarurok ng lahat. Pagkatapos mahatulan ng lahat ng tao at anghel, ang mismong kamatayan at Hades. Itatapon din. Itatapon din sa lawa ng apoy. Sumisimbolo yang sa tuluyan at permanenteng pag-alis ng kasalanan at lahat ng resulta nito mula sa sanlilikha. Ito na yung final act of purification. Tinitiyak na ang kasalanan, pagdurusa, kamatayan, hindi na kailanman babalik. At ang resulta ay isang perpektong nilikha kung saang tanging yung mga nilalang na kusang loob na piniling mamuhay sa pag-ibig ang mananatili. Tapos, may isang huling kaganapan na binanggit. Iaalay ng anak yung perpektong sangnilikha pabalik sa ama. At tinatawag itong sukdulang Sabbath. Ito na yung katapusan ng lahat ng pagsasayos at simula ng walang hanggang kapayapaan. At dito natin makikita yung tabuuan ng kwento. Ang buong proseso mula paglikha sa krus hanggang sa huling paghukom. Isa yang mahabang salaysay ng pag-ibig at katarungan ng Diyos. Pinapatunayan nito na yung mga utos niya hindi lang basta patakaran, kundi yung mismong disenyo para sa isang maayos na pag-iral. At ang ultimong katibayan nito, ayon sa teksto, ay yung pagkabuhay na muli ng mga martir. Bakit sila yung ultimong katibayan? Dahil pinatunayan nila na posibleng sundin ang kautusan ng pag-ibig kahit hanggang kamatayan. Pinatunayan nila na yung daan ng Diyos hindi imposible. At dahil may mga nagtagumpay, yung paghuhukom sa mga sumuko sa kasamaan nagiging ganap na makatarungan. Naipakita na may pagpipilian at pinili nila ang tama. Kaya may basihan para hatulan yung mga pumili ng mali. So, para buuin lahat, ang paghuhukom sa dakilang tronong puti ayon sa mga tala mo ay hindi isang kwento ng dalit ng Diyos, kundi isang engrandeng pagtatanghal ng kanyang katarungan, isang pampublikong pagpapatunay para makita ng lahat kung saan ang pananampalataya ay sinusukat sa gawa, ang hatol ay perpektong patas at ang buong universo tuluyang nililinis. Yan ang kabuuan. At bilang panghuli, palisipan para sa iyo na nakuha ko rin mula sa mga tala. Pinanggit doon na ang Diyos ay nasa labas ng konsepto natin ng panahon. Alam na niya ang lahat ng pagpili ng bawat isa bago pa man niya likhain ng mundo. Kung gayon, paano yan umiiral kasabay ng konsepto ng tunay na malayang kalooban at ng isang huling paghukom na nakabatay sa mga piling yon? Inaamin mismo ng teksto na isa itong misteryong hindi lubos maaarok ng isip ng tao. Isang bagay na maiiwan sa iyong pagnilayan, ang tensyon sa pagitan ng ganap na kaalaman ng Diyos at ng ganap na responsibilidad ng tao.